Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pa kondangan sa inang mapagmahal, na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw. Sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang, upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang. Ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay,
o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin ay, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagtagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kausulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyokayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng papahinga ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Ngayong araw pong ito ay ginugunita natin si Maria bilang ina nating lahat, bilang ina ng simbahan. Ano pong napakahalagang ipinapaalala ng araw na ito? Ang napakahalagang pinapaalala pa rin po ng araw na ito ay yung dakilang pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat. At dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, siya ay patuloy na nagpapadala ng mga taong gagabay sa atin at magdadala sa atin sa tamang landas. At ngayon po, sa espesyal na pamamaraan, ipinapaalala sa atin at ipinapahayag sa atin na ang Diyos ipinadala ang kanyang ina, si Maria, bilang ating gabay at tagapangalaga. Ina po natin siyang lahat, ina ng simbahan. At bilang ina ng simbahan, gusto ko pong dalhin yung ating pagninilay sa ilang tagpo sa Ebanghelyo kung paano naging mabuting ina si Maria. Bilang isa pong ina, makikita po natin sa Ebanghelyo, lalo na sa tagpo ng kasalan sa Kana. Nung wala ng alak, nakita ni Maria yung pangangailangan ng pagdiriwang. Kaya anong ginawa niya nung nakita niya yung pangangailangan ng mga tao? Ang ginawa niya, inilapit niya yung pangangailangan ng mga tao sa kanyang anak na si Jesus. At yung kanyang anak na si Jesus, tinugunan yung pangangailangan ng pagdiriwang. Tinugunan yung pangangailangan ng mga tao. Ganon po si Maria bilang ina sa atin. Nakikita niya rin yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Nakikita niya yung ating mga kakulangan. Nakikita niya yung mga kailangan ng ating mga buhay. At kapag nakita niya itong mga ito, anong ginagawa ni Maria bilang ina natin? Inilalapit sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. Yung mga kakulangan natin, yung mga pangangailangan natin, ibinubulong niya sa pamamagitan ng pananalangin sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. At si Jesus Nazareno, makakatiyak po tayo, dinidinig ang panalangin at ang boses ng kanyang inang si Maria. At tinutugunan yung ating mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Si Maria ay tagapagdala ng ating pangangailangan sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Yung ikalawa pong napakahalagang katangian ng isang ina na makikita natin kay Maria, na patuloy niya rin ginagawa sa ating mga anak niya, ay dito po natin matatagpuan sa Ebanghelyong napakinggan natin. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo yung tagpo sa paanan ng krus. Si Maria ay nanatili sa paanan ng krus. Kahit na yung mga kaibigan ng ating Panginoong Jesus Nazareno, lahat, isa-isa, nagpulasan, lumisan, nagtago. Si Maria bilang isang nagmamahal na ina, nanatili sa paanan ni Jesus, sa paanan ng krus, sa paanan ni Jesus, sa kanyang paghihirap. Hindi niya iniwan ang kanyang anak sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit at paghihinagpis. Nananatili ang isang ina sa tabi ng kanyang anak, lalo na sa pinakamahihirap na tagpo ng kanyang buhay. At si Maria bilang ina nating lahat, ganoon din po yung ginagawa sa atin. Nananatili po sa ating tabi. Nagpaparanas ng presensyang magbibigay sa atin ng kaginhawaan upang mapagtagumpayan din natin yung ating mga pinagdadaanan. Si Maria, katulad ng sa kanyang anak na si Jesus, mananatili po sa ating tabi hanggang maranasan natin ang kalwalhatian. Kaya nawa ano pong imbitasyon sa atin, tunay na kilalanin si Maria bilang ina natin. At katulad nawa ni Maria, ganoon din tayo, maging katulad niya
na hindi nangiiwan sa kapwa natin, anak ng Diyos. Patuloy na sumasama at nananatili sa mga pagpapakasakit ng bawat isa. At patuloy na nagdadasal sa pangangailangan ng bawat isa. At ang napakahalaga pong pinakabuod ng lahat ng ito, kung bakit patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga taong tutulong sa atin at magdadala sa atin sa tamang landas. Ang pinakabuod po nito ay ang dakilang pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Kung babalikan po natin yung unang pagbasa, makikita po natin na yung unang taong nilikha ng ating Panginoon ay nagkasala sa Kanya. At anong tinanong ng Diyos sa unang tao? Nasaan kayo? Saan kayo naroroon? Ipinapaalala sa atin ng Diyos na kahit tayo ay sumuway sa Kanya, na kahit tayo ay makagawa ng pagkakamali sa Kanya, patuloy siyang maghahanap, patuloy niya tayong hahanapin, hindi para itaboy, hindi para parusahan, bagkus para tayo ay ibalik sa pakikipag-ugnayan sa Kanya. At ngayon ding araw pong ito, ipinapakilala niya ang isang tao na si Maria, na katulad niya, patuloy na hanapin tayo, patuloy na iingatan tayo, at patuloy na aalagaan tayo habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, upang tayong mga anak ng Diyos, anak ni Maria, ay isang araw ay makasama nila, kasama ng mga banal, sa langit, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria, nang may mababang loob, puno ng pananampalataya, at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap, tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling, sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Panginoon. Ang tinapay at alak ngayong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinupkop. Sa krus inahibilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pag-asabi ng pari o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa dulot mong katapusan at buhay, ay dumalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, at mabuting balita ay mailiganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin sa araw na ito ay ang Diyos patuloy na nagkakaloob ng biyaya. At ang biyayang ipinagkaloob niya na ipinapaalala sa atin sa araw na ito ay biyaya ng isang ina na si Maria. Isang ina na alam yung ating mga pangangailangan at idinadala ito sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ina na kailanman ay hindi mangiiwan, mananatili, lalo na sa pinakamahihirap na panahon ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Nawa sa pamamagitan ng bendisyon na ito, ay maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.